Nasa iyong kamay ang kasagutan. Mga pasakit at sakit na aking natatamasa, mga luha at pawis na dumadaloy mula sa aking katawang lupa, nawari buhay ang nakataya. Bakit ako hindi pinagpala? Bakit ako'y tila walang tamang nagawa? Wala nga ba? O sadyang ito'y aking tinadhana? Ang pagiging ako kaya may di mo naisip, dahil wala sa akin ang iyong hangarin. O kung mayroon man, sana iyong kayanin. At kung ako ikaw, mawa ika'y malimit na pinagpala. Sa aking pang-araw-araw na pamumuhay, sa bawat segundong lumipas, sa bawat minutong sinayang, parang nasa gitna ng dilobyong di pangkaraniwan, tumatakbo at pilit na takasan ang pagbalot ng kadiliman. Pagdating sa pag-aaral, madalas ang problemang pinansyal. Walang pambiling proyekto na habili ng instructor, pati ng professor. Mga requirements na dapat gastusan. Mga libro na pangangailangan na dapat kailangan sa pag-aaral, pagsulat at pagbasa, inay. Inay, ako'y nangangailangan ng salapi. Inay, ako'y nangangailangan ng libro at kailangan sa pag-aaral. Inay, kahit piso wala ako, kahit pambili ng candy at tubig man lang. Hanggang kailan po ba tayo mabuhay ng ganito? Mahirap, hindi ba? Anak, patawad. Kung yan ang kaya namin. Kung pati ikaw ay sinasakal at naipit na ng kahirapan. Anak, patawad, anak. Tungkol sa akin ang aking inay at mga luha niya'y bumungos na ng tuluyan. Isang mahigpit na yakap ang aking ikinawad sa kanya. Pinaramdam ko na maiintindihan ko siya. Inay, tahan na. Noon pa man ay pinatawad na kita. Noon pa man ay hindi ako tanggap ko na. At noon pa man ay hindi ako nagsisisi. Inay, mahal na mahal ko po kayo ni Inay. Kayo lang po ay sapat na. Kayo lang po ay masaya na ako. Kayo lang po ay malakas na ako. Inay, kayo lang po. Uhaw at gutom ay aking tiniis. At ang halaga ng pag-aaral ko'y aking inintindi. Namumuhay ako kasama ang pagsubok na balot ng tinig. Pagsubok na akala mo'y walang katapusan. Pagsubok na puno ng aral at leksyon. Ako ay naiiba. Ako ay hindi kayo. Ako ay hindi ikaw. Ako'y anak ng pawis, at ito'y ako. Mga pangangailangan na hindi makuha-kuha, kahit anong paraan ang aking ginawa. Bakit ako napunta sa ganitong sitwasyon? Kung pwede naman kayo, ikaw, at hindi ako. Hindi ako. Masakit ang katotohanan na ako iyong pinili. Bakit? Nais ko'y palam sa inyo ang aking pangalan at ipakilala ang aking pagkatao. Ako si Aya Herbosa, ang babae simple at mapangarap, ang babae puno ng pagsubok at problema, ang babae magulang ang kalakasan at kahinaan. Minsan na rin akong sumuko, ngunit nais kong labanan ang problemang kinakaharap ko. Ako'y nasa aming silid-aralan at naghihintay sa aming propesor na iluwa mula sa pintuan. Nag-iisip sa mga posibleng mangyari mula sa mga oras na aking iningatan.
At kung titignan niyo ang bawat isa sa amin, ako lang ang nakakaawa. At kung iyo'y naisip, suot ko ang uniformeng luma na bigay lamang sa isa sa kaibigan ng aking inay. At tigala na rin ang lumipas, halos kumupas na ang kulay. At halata man ito ang nakatapan na nakatapal na butas ng tela. At sa paningin niyo'y paniguradong walang takas. Ang sapatos ko'y gilid likiran ang sinunid, at ang swelas ko'y hirang mula sa tsinelas. At ang tali nito ay tali na napulot mula sa basura. At isama niyo pa ang bag kong gawa mula sa sakong sakahan. At ang hawak kong lapis na pudpud at na dapat ay ballpen. At ang luma kong papel na inatihati sa 8 subject, at pati sulat kamay ko'y aking tinipid. Nakatira sa isang maliit na kubo na gawa mula sa kawayan. Ang bubong nito ay pugon lamang. Nasa isang dampi ng apoy, panigurado sa isang iglap ay magiging abo ito. Wala kulang sa pagkain. 1 o 2 beses sa isang araw kumakain. 1 o 2 beses ko naramdaman na busog ako. Walang kuryente, walang kagamitan, wala lahat. Tanging bunga ng tuyo ng kamansi ang aming ginagamit upang maiwasan ang pagdapo ng mga lamok sa aming kawawang balat. Tanging liwanag ng buwan ang nagsisilbing ilaw sa tuwing gabi. Nagsisilbing ilaw ko sa tuwing ako'y nag-aaral. Sobrang pait at hirap. Sobrang hirap na halos hindi ko na kayanin pa. Madalas akong binubuli ng aking mga kaklase. Nasa puso, walang awa. Nais ko silang labanin at ipagtanggol ang aking sarili. Ngunit mas pinili kong manahimik. Dahil alam ko nasa iyong kamay ang parusa. Nasa iyong kamay ang kasagutan. Nasa iyong kamay ang lahat na dapat. Nasa iyong kamay. Nasa ika-4 na sekundarya. Nasa ika-4 na taon ako ng sekundarya. Bilang na ng araw at ako'y magtatapos na. Ngunit sa loob ng ilang araw na iyan, maraming pagsubok na dapat kong lampasan. Marami pang iyak, pawis, pagod ang kailangan. Napati dugo at laman ko'y akin nang ipamahagi kong kinakailangan. Nabaluhan na lamang ako ng malala ko si Bunso na may sakit. Dugo niya'y kailangan palitan. Sa loob ng silid na ito, walang sino man ang kumausap sa akin. Para akong tama na gumahulhul na lang sa hihinga. Pinagtinginan at tinawanan. Tingnan niyo, si Aya the Beauty na nababaliw na. At iyon, sabi ng aking kaklase, at ito'y naging dahilan sa kanilang alakap. Ganoon na lang nga ba kababaw ang kanilang kaligayahan? Yun ang sitwasyon ng iba o nino man. Wala akong magawa sa kadahilan ng totoong kanyang sinabi. Ngunit parang pinipiga at hinihiwa ang aking puso. Sobrang sakit, napakasakit. Iniyakan ko na lamang ito nang sa ganun ay maibsan.
at ang itay ko naman na butong balat umiikot. Nagsasaka sa bukid at bilad sa araw, at ang kulay nito'y sunog na halos lahat ng balat ay kulibot. At pati si inay, daig pa ang kalabaw sa bukid. Dala-dala, bitbit nito ang mga sako na puno ng gulay. Lahat ng paraan ay kanilang ginawa upang matustusan ang aming pag-aaral. Ilang minuto na rin ang lumipas na tumaan ako. Sa aking pagtahan ay siya namang iniluwa mula sa pintuan. Bitbit nito ang mga libro at iba pang kagamitan. Magandang umaga sa inyong lahat. Boses niya'y parang musika, at ang kanyang ngiti ay nagpapagaan ng loob. Ang kanyang maamong mukha at malangit. Tahimik ko siyang iniidolo. At isa sa mga pangarap ko ay maging isang epektibong maestra na katulad niya. Magandang umaga rin po, Binibini Francisco. Sabay namin. Tugon namin ng sabay-sabay at umupo na. Nagsimula na ang klase na kanina ko pa hinihintay. Klase nagpapasaya sa akin. Ngunit bigla na lamang tumambol ang aking puso. Dahilan nito'y hindi ko alam. Kinakabahan ako. At parang may mangyaring hindi maganda. Bakit at ano ito? At bigla na lamang lumabas ang bisyon ko, ang magagandang ngiti ni inay. Ang dakila kong inay. May nangyari ba? Sana mali. Sana. Maya-maya pa ay pumasok na ang dalawang estudyante. Kalungkutan ang nakasentro sa kanilang mukha. Miss Aya Herbosa. Tugon, pagtawag pansin sa akin ng aming propesor. At parang nagpipigil ito. Ang iyong inay ay naaksidente at isinugod ito sa ospital sa Del San Gregorio. Dugtong nito. Parang tumigil ang mundo ko at tumahimik ang paligid at huminto ang mga bagay na gumagalaw. Natilabay na bingi ako sa mga salitang kanyang binitawan at pilit balikan ang mga oras hindi niya pa ito nasabi. Nanginig ang kalamnan ko, natuyo ng gusto ang lalamunan ko at parang kinapos ako sa paghinga. Hirap ako sa paghinga at ang katotohanan ay hindi ko matanggap. Tumayo ako ng mabilis pa sa 4:00 at walang anoy-anoy. Lumabas ako sa pintuang bahay at nanginginig ang aking at namumutla at pinagpapawisan. Tinakbo ko ang daan patungo sa ospital at ang taong ako'y pinagtinginan at pinag-uusapan. Hindi ko ininda ang sakit at pagkasira ng sapatos ko'y sira naman talaga. Hindi ko binigyan pansin ang mga mapakasar na tigil. Hindi ko hinayaang masayang ang bawat segundo at hindi ko iniisip ang kaya nito. Hindi dapat ako makulong. Hindi ko hayaang may mangyaring masama sa iyo. Mahal ko, inay. Tinakbo ko ang kalahating kilometro mula sa aming paaralan patungo sa ospital. Nadapa, nasubsob, ngunit ang mga ito'y aking isinawang bahala. Tinakbo ko ito ng walang pag-aalinlangan at walang pagsisisi. Tinakbo ko ito alang-alang sa aking inay. Inay ko, ako'y malapit na. Halos himatayin ako sa daan. Halos mawalan ako ng bahala.
Kaya ika'y aking ipinaubayan ng sandaling sa kanyang mga kamay, sa kanyang kapangyarihan. Pagdating ko'y dumiretso agad ako sa loob at hinanap ang silid ng aking inay, kung saan siya naroon. Takbo dito, takbo doon, hanggang sa nahanap ang aking inay. Hinawakan ko ang doorknob. Ang pintuang kulay puti at walang bahid, nini anong dumi. Nanginginig ang palad ko. Kinakabahan na akala mo'y may laban. Pagbukas ko ng pinto at doon ko na nakita ang aking inay nakaratay. Maraming mga aparatos ang nakasabit. May oxygen ring nakakonekta. May mga bendang nakatali sa kaliwa nitong kamay, sa paa, sa tagiliran, maging sa ulo. May mga pasa at mga hiwa sa balat nito. Mga masasabing hindi isang simpleng aksidente ang kanyang natango. Nilapitan ko ito at hinawakan ang magkabilang kamay. At mainit na likido, tuluyan na ng bumuhos. Isama niyo pa ang lagkit ng pawis at ang pagod at mga sugat ng aking nakuha mula sa aking pagtatapos. May mga bahid na dugo ang aking lumang uniforme at ang sapatos ko tuluyan na ngang bumigay. Inay! Inay! Gumising po kayo, nandito na po ako. Inay, lumaban ka at huwag kang sumuko, inay ko. Napagulong na lamang ako nang wala akong nakuhang sagot mula sa aking inay. Bakit? Bakit? Bakit nangyari ito? At bakit akin pa? Sa pamilya namin? Halos maubusan na ako ng luha sa kakaiyak. Halos mawalan ako ng lakas. Maya-maya ay bumukas ang pinto ng silid na ito. Iniluwa nito ang ama ko'y pagod pa sa trabaho, ang lungkot ng aura niya at mga mata niya. Nilapitan ko siya at niyakap ng mahigpit. Inay, si Itay, sabi ko na sa tunong puno ng pag-asa, maging maayos ang lahat. Anak, magtiwala tayo sa iyong inay at siya'y ating ipakasakamay sa ating Panginoon. At nasa kamay ang lahat ng kasagutan. Nasa kamay niya, sabi sa akin itay, at boses nito'y basag dahil sa emosyong hindi niya mapigilan. Minuto na ang dumaan, ngunit wala kaming nakuhang senyales mula kay inay. Umingay ang machine kung saan makikita at masasabing buhay ang pasyente. Nataranta ang mga doktor at nurse sa loob ng silid. Ako na may pilit na lapitan si inay. Inay! Sigaw ko. Umiiyak na naman ako. Ang sakit na makitang nahihirapan ito. Para akong pinapatay ng unti-unti. Parang si Itay naman ay hindi na niya alam ang kanyang gagawin. Clear, sabi ng doktor at may ginawa ito. Hindi ko masyadong makita kung ano iyon dahil pinalabas kami ng nurse. Mula sa labas nakikita ko ang pagkawala ng bahala sa mga mukha ng doktor. Hanggang sa dumiretso na ng tuluyan ang ninyang nasa loob ng machine. Time of death, 11:15 a.m. Inay! Sigaw ko at buong pwersang tinulak ang pinto. Inay! Tumakbo ako at papasok at niyakap ito. Inay ko, gumising ka. Inay, hindi ko kaya. Hindi mo pwedeng iwan kami ng ganito. Inay, gumising ka, inay. Matapang ka, hindi ba?
Nay, Nay naman, huwag na yun. Lumaban ka po. Parang awa na po, Inay. Inay! Pilit ko siyang gisingin at inalog-alog. At kahit alam ko sa sarili ko na patay na siya, pilit ko itang alisin at isip na isipin buhay pa siya. Inay, gumising ka po. Magtinda pa tayo ng gulay kina Aling Inday. Bibili pa tayo ng paborito natin serbetes kay Tatang Silo. Inay, gumising ka. Humagulgol ako sa iyak at hindi ko inisip si Itay. Si Inay na may sakit sa puso. Akala ko noon na ang masasakit na pangyayari sa buhay ko. Akala ko doon na magtatapos ang sakit. Akala ko walang nang higit pa nito. Pero hanggang akala ko lang pala. Dahil may kasunod pa. Hindi lamang isa, kundi higit pa. Iha, ang iyong ama ay inatake sa puso at isinugod ito sa kabilang silid. Sabi sa akin ni Ma'am, ang aking guro ay naririto. Po? Tugon ko na puno ng pagtataka at tila nagising nga ang diwa ko. Ako na muna ang bahala dito, kaya kailangan ka ng iyong ama. Tinignan ko si Inay, ang katawan niya ay walang malay. Ang bangkay nito, bago tuluyan lumabas ng silid at tinungo ang kabila. Nagbabad siya pa ang mga luha ko mula sa aking mata at pinuksan ko ang pinto at katapat kong silid. Sobrang sakit nararamdaman ko na pati luha ko'y halos sumuko na. Pagbukas ko ng pinto ay may time of death, 11:20 a.m. on the spot, dead. Yan ang narinig ko mula sa loob. Wala na si Itay. Napalhod na lamang ako at humagulhol muli at halos kinapang ko na lamang ang layo mula sa pintuan. Lapit na bangkay ni Itay. Itay, bakit? Bakit patay kayo iniwan kami? Bakit, Itay? Buhay ka pa naman, hindi ba? Ay, parang awa niyo na po. Hindi ko na po kayo. Ang sakit-sakit na eh. Ang sakit po, Itay. Kumising ka na po. Halika na po, bumangon na at puntahan na po natin yung bangkay ni Inay. Please po, gumising ka na, Itay. Paano namin kaya nakuha ko pagdating ng araw ng aking pagtatapos? Ang daya-daya ninyo, Itay. Halos lumabas na ang alang-alang ko sa kakaiyak at sigaw. Ngunit bago ito, bigong-bigo. Paano na kami ni Bunso na walang kamalay-malay sa nangyayari? Dahil ito'y nakaratay na sa public hospital. Paano na? Anong gagawin ko? Inay! Itay! Sigaw ko na habang yakap ang bangkay ni Itay. Habang pilit ko itong ibangon at mga luha ko'y patuloy na umaagos. Ang nakatira mula ngayon ay ang araw na 4 na araw na lamang upang operahan ang kidney ni Bunso at palitan ito ng bago. Ako ang nag-donate. Ako ang nag-donate ng buong puso dahil siya na lang ang meron ako. Siya na lang ang lakas ko. Siya na lang. Ngayon ay ang araw ng aking pagtatapos. Ngayon ang araw ng aking pinahihintay. Ngayon ang araw na aking pinapangarap. Ngunit ang araw na ito ay hindi kumpleto. Ang araw na ito na dapat ay iyak dahil sa saya, ngunit
Ngunit dahil ito'y iyak sa lungkot at sakit, gusto kong sisihin ang Diyos. Gustong kong talikuran ang Diyos. Gusto kong isumpa ang Diyos dahil kinuha niya sa akin ang kayamanan at lakas ko. Ang mga magulang ko, gustong-gusto ko nang kalimutan at alisin ang Panginoon sa aking puso, isipan, maging sa aking kaluluwa. Pero tanda ko pa yung mga salitang binitawan ng aking itay bago lumisan. Anak, magtiwala ka. Magtiwala tayo sa iyong inay. At siya'y ating ipasa kamay sa ating Panginoon. At nasa kamay niya ang lahat ng kasagutan. Nasa kamay niya. Tanda-tanda ko pa ang basag nitong boses dulot ng iyak. Tanda-tanda ko pa ang init ng higpit at ng yakap niya. Tanda-tanda ko pa, tama ang aking itay. Nasa iyong kamay ang lahat ng kasagutan. Nasa iyong kamay ang lahat ng dahilan. Napaiyak na lamang ako at tahimik na habang pinagmasdan ko ang saya at tawa ng isang buong pamilya. Habang pinagmamasdan ko ang sitwasyong mayroon sila, patuloy pa rin ang pagbuhos ng luha ko. Ako ang nangunguna sa klase. Maraming gintong medalyang nakuha. Maraming. At ako ang nangunguna. Pero ako'y durog, wasak, at naiiba sa lahat. Ako na lang lahat. Mga pasakit at hirap ay nasa sa akin ang lahat. Sa akin ang karumal-dumal na buhay. Nasa akin na. Ganun pa man, ito'y akin na lang sa kamay sa aking Panginoon. Panginoon, nasa iyong kamay ang lahat ng kasagutan, lahat. 3 taon na ang nakaraan. Nasa mabuting kalagayan na si Bunso. At sa loob ng 3 taon na iyan, ay natuto akong bumangon at harapin ang katotohanan. At binaon ko na lamang sa limot at ang mga pagsubok na binigyan ako ng aral. Pinaon ko sa limot ang sakit. At tama sina itay at inay na nasa iyong kamay ang kasagutan. Nasa iyong kamay.